Hey mga brods, may balita nga tayo dito kay Junmar Fajardo. Andin kasi sa mga reports and rumors natin na ino-offeran pala ito ng Kyoto Hanaris. Yes, yung nag-offer na contract din dito kay Jamie Malonzo na hindi nga natuloy na ito. Tenga na ngayon si Jamie. Pero itong kay Junmar Fajardo, napakalaking bagay nga daw ito. Napakalaking news nga daw ito na ito, ang laki nga ng offer ng Kyoto sa kanya. Mga kabrods, ayon din sa reports and rumors, halos kasing laki nga din daw ng offer to kay Kai Soton, mga 3 million kada buwan ang offer ng Kyoto Hanaris kay Junmar Fajardo. So mga kabrods, ito nga lang, kung masisilaw pa ba ito pong 9-time MVP dito sa PBA na si Junmar Fajardo dito sa offer ng Kyoto. So medyo mahirap nga rin na decision ito dahil sa SMB, kung hindi man ako nagkakamali, almost 2M na rin kada buwan ang sinasahod dyan ni Junmar. Kung di man 2M, 1.5. Pero ito, dinodoble nga ito ng Kyoto Hanaris, mga kabrods. Ayon din sa reports and rumors yan, ha. Rumors ito, mga kabrods. Pero itong kay Junmar Fajardo, medyo mahirap na decision ito para sa kanya. Ang dami na niyang nakuwang benefit sa SMB, sa SMC management. And syempre, may mga alagay na rin yan under the table. So yung 3M na yan na offer ng Kyoto Hanaris, kayang-kayang kitain yan ni Junmar pagdating sa under the table ng SMB. Pero kung hindi man ako nagkakamili, pero mas mataas nga lang kasi ito pong offer ng Kyoto. Yes, mga kabrod, yung mga 3M na yan, pwede yan kung magkakaroon ng mga bonuses and championship. Ito pong si Junmar Fajardo, pero yung kada buwan na 3M, medyo malabo itong naibibigay ng SMB dito kada buwan kay Junmar Fajardo. Dito lang yan sa offer ng Kyoto Hanaris na 3M kada buwan. Ikaw ba naman kasi 9-time MVP ka dito sa PBA, di ka ba offer ng malaki? Di ba mga kabrods? Ito po si Junmar, napaka-dominante na ito sa paint. Kaya nga dito sa Kyoto, kailangan din kasi nila ng big man na katulad ni Junmar Fajardo. Hindi nga daw nila kailangan ng mga big man na mga athletic na mga katulad daw ni Jamie Malonzo na medyo tinatamad nga rin maglaro and inconsistent. Kailangan ng Kyoto Hanaris ngayon ng isang katulad ni Junmar Fajardo na big man talaga and po nga poste ng malakas. Kaya nga ito, medyo mahirap itong desisyon kay Junmar Fajardo kung ano ang pipiliin niya. Ang malaking pera ba or itong malaking respeto niya sa San Miguel Beermen. So mga kabrods, yan din kasi yung nangyari kay Terence Romeo. Nung time na ino-offeran pala ito ng Japan, mga kabrods, ito pong si Terence, mas pinili ito ng SMB. Pinili niya ang SMB rather. Pero ano nangyayari ngayon kay Terence? Wala nang kontrata ngayon. Pero ito, kay Junmar Fajardo, alam din naman natin na hindi ito mawawala ng kontrata sa SMB. Pero ang sinasabi lang natin na sayang nga yung mga opportunities na ganun, mga kabrod. Sayang na sayang din. Dahil ito pong si Junmar, mga kabrod, si The Kraken, mga kabrod, alam din natin ilang taon na lang din, medyo babagsak na rin ang laro nito sa PBA. Pero syempre, hindi pa rin naman yan mawawalan ng pag-asa dito sa SMB. Hindi pa rin yan titigil hanggat hindi niya makukuha yung 10-time MVP nito ni Fajardo, mga kabrods. Kaya dito sa offer ng Kyoto Hanaris kay Junmar, mga kabrods, baka nga i-decline ito ni The Kraken. Pero kung if ever man na mas siguro, mga kabrods, mas maraming benepisyo ang ibibigay dito ng Kyoto Hanaris under the table, baka nga masilaw dito si The Kraken. So baka nga mawala ang isang The Kraken dito sa SMB kung sakali, mga kabrods. Ang laki na ng offer na yan Pero syempre malalaman pa, mga kabrods, kung kakagatin ito ni Junmar Fajardo. Dahil syempre alam natin na hindi ito bibitawan ng San Miguel Beermen na basta-basta na ganun lang. Pero kung mawala ito sa San Miguel Beer, syempre mga kabrods, pilay na ang SMB kung sakali man. Kaya ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba Junmar Fajardo, Kyoto Hanaris, sa tingin nyo ba dapat ba niyang i-push yun para sa ikagaganda ng laro niya, opportunity sa ibang bansa, mas lumakas palalo, or dito na lang sa SMB ulit? Kaya komento mo lang pinyo mo dito, mga kabrods, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods, Francis Lopez. Yes, mas kilalang Lebron Lopez ng UP Fighting Maroons na UAAP champion last year, mga kabrods, na ngayon naglalaro na sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan. So ito po kasing 6'4" athletic forward or small forward na ito ay namamata ngayon ng Barangay Nabra, San Miguel. Syempre, ayon sa reports and rumors natin, mga kabrods, isang taon nga daw ang pinapirma lang dito kay Francis Lopez, Lebron Lopez sa Fighting Eagles Nagoya. So magte 2026 na, mga kabrods, malapit na nga daw mapasok ang kontrata nito. So ang Hinebra ngayon ay nakaabang kay Lebron Lopez
ngayon mga kabrods, dahil magti-2026 na kailangan nilang maaabangan dahil ang dami nga dong mag-o-offer dito kay Lebron Lopez. Baka nga i-renew ulit ito ng Fighting Eagles Nagoya. Pero ang Ginebra ngayon, gusto na itong offeran ng sobrang laki. Ito pong si Lebron Lopez. Alam din naman natin na hindi mo ito mare-recruit basta-basta. Kailangan matapos yung kontrata na ito. Pero may mga reports and rumors din tayo ng Barangay Ginebra San Miguel nga mga kabrods, gusto nilang i-recruit or hugutin itong si Lebron Lopez dito sa paparating ito mga kabrods sa ating playoffs round dito sa All Filipino Cup. Mga kabrods, alam din naman natin ng Ginebra struggling ngayon, hindi nga maganda ang kanilang naging standing ngayong elimination round, kaya kailangan nila ng mga hugot players ngayon. Kung di man nila mahugot ito pong si Lebron Lopez na alam nating medyo malabo mga kabrods, di pa nga nagpapadrop sa PBA, next season yan kukunin nila. Yes mga kabrods, medyo maganda ito dahil napaka-athletic na 6'4" small forward na ito mga kabrods. Ang dami na niyang na-improve dyan sa Fighting Eagles Nagoya. Ang dami rin niyang napahirapan dito sa UAAP. Napaka-athletic kasi na player ito. May shooting pa mga kabrods. Ang ganda pa ng depensa. Nang taas pa tumalon. Napaka-athletic. Kaya nga parang Lebron nga maglaro dahil tinawag itong Lebron. Dahil halos parang Lebron James din kasi ang laruan na ito ni Lebron Lopez. So maganda ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung makukuha nila ito pong si Lebron Lopez mga kabros. Makakatulong ito para sa kanila. Pero syempre alam din man natin ang pinakakulang nga sa Barangay Ginebra ngayon ay big man. Pero kung makuha mo naman si Lebron Lopez as your shooting guard naman mga kabros, syempre ang ganda ng lineup na ito. So kailangan mo ng big man at kailangan mo na rin ng Lebron Lopez sa iyong kupunan. So magandang makuha ng Ginebra ito. Kung ipupush man ito ng Barangay Ginebra, mga kabrods, dapat patunayan nila dahil ito, kulang na kulang din talaga sa Gunners ang Ginebra ngayon. Ang dami nilang binitawan ng mga magagaling na players. Jamie Malonzo, Maverick Camisi, tapos yung mga ibang wings na wala pa katulad ni na Aljon Mariano. Tapos Gunners na katulad ni Bon Pesumal. So kailangan mo ng katulad nito ni Lebron Lopez mga kabrods na isang Gunners. Maganda rin ang kanyang posisyon, 2-3 ang posisyon niya. Tapos mga kabrods, napaka-athletic pa. Pwede mong gawing shooting guard, pwede mong gawing forward din mga kabrods. Ang ganda rin ng handles, maganda rin gumawa ng play, maganda rin ng court vision, maganda rin ng depensa, maganda rin lahat ng mga skill set neto mga kabrods, ball handling skills. Tapos mga kabrods, napakabilis yung speed neto, pwedeng pang maging backcourt rotation ni Coach Tim ko nito mga kabrods. Ito pong si Lebron Lopez. Alam din naman natin na magti-2026 na, magno-New Year na mga kabrods. Ito pong Ginebra, hindi pa rin makuha yung timpla ng lineup na ito. So kung kukunin mo ito pong si Lebron Lopez from Japan, magiging magandang laruan na ito ng Ginebra mga kabrods dahil bata-batang player si Lebron Lopez and may experience pa sa ibang bansa. Kaya ikaw mga bros, tingin nyo ba dapat makuha ng Barangay Ginebra ito po bang si Lebron Lopez? Dapat ba nilang i-push ito? Kaya komento mo na opinion mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball Trey Rups. Yun lang. I'm out.